Hindi lang sa fairy tales, merong mga kastilyo o castle. Marami niyan dito sa Slovenia. At sa kabisera ng Slovenia, ang Ljubljana, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakabinibisita ritong kastilyo kung saan matatanaw ang ganda ng syudad. Ito ang Ljubljana Castle. Pupunta tayo dun sa Ljubljana Castle, nasa tuktok. So hindi pwedeng dalhin yung sasakyan. Kailangan sumakay ng tinatawag nilang funicular. Parang maliit na train. So eto na, sakay na tayo sa funicular. Mateo is our guide. Say hi, Mateo. Hello. I'm sure the girls in the Philippines will say, oh, he's good looking. He's guapo or pogi. Can you say that? Guapo or pogi? Spanish, right? Yeah, or they will say, oh, papa. So this is also a perfect way para makita mo yung overview ng city ng Ljubljana. Whatever you cannot see from the city, you have to go all the way up to the castle, and from the castle you can see everything. There was no king who lived here? Just for the first 200 years, there was dukes. Ano mo, gumawa sila ng mga maliliit na snowman. Ayan na, buo na yung snowman natin. Kaya lang, hindi ko siya magawang umingit eh. Mahirap gawing smiley yung kahoy. Tapos may kamay siya. Parang ang sungit ng snowman ko. I am Frederick III. When my husband first came to this capital, may restaurant sa loob ng kastilyo. Ang dati isa sa defense towers ng kastilyo, restaurant na ngayon. Wow, Mateo, we have a lovely table, huh? And with a view like that, wow, priceless. It's wonton na nilagyan ng pureed carrots with bacon. Tapos meron siyang orange marmalade. Ang sarap. So let's try. Mukha siyang cream, pero isda. Tapos may bits of eel. Parang kumbaga tinapa. Pero yung igat natin na smoked. Ito na finally yung starter. Para siyang beef carpaccio. Medyo hilaw yung beef, pero parang naluto na rin yan ng vinegar. So let's try. Sarap. Ang sarap. Meron siya mga itlog, parang caviar. Basically yung fish grilled. Sarap. So what do you think, Chef, that a lot of tourists are coming to Slovenia? I think great, because when we see the plates that are coming back to the kitchen, they are almost empty. Kuala, thank you again for the wonderful meal. Thank you. We say salamat in our language. Thank Salamat. You. Yes, thank you. Salama means in Slovenian sausage, meat sausage. Oh, you have salamat, but it refers to a sausage, yeah? Tuwing Pasko, patok kahit sa ibang parte ng mundo, ang mga gingerbread. Alam nyo bang dito pala sa Slovenia, makikita ang pinakanaunang paggawaan nito? Narito po tayo sa charming little shop dito sa bayan ng Radulitsa na ang pangalan ay Litstar House of Tradition. At isa sa mga tradisyon na hanggang ngayon ay ginagawa nila yung paggawa po ng gingerbread cookies. Pero kung sa atin at sa ibang mga lugar ng mundo, ang gingerbread naka-associate siya sa Pasko. Dito, pang all occasion, lalo na bilang pagpapahayag ng damdamin ng mga magsing-irog. May salamin, and it means I'm crazy about you. Ngayon, nilagyan nila ng salamin. Kasi pag tinignan mo nga naman, ikaw yung makikita mo sa salamin. It's a labor of love because you give it to your loved ones, yeah? Pinapagod ako nito. Hinihigpitan niya lalo, ah. Hinahamon niya ako. Wala siyang kamuang nag-zipline ako kanina. Can I work here? Do you have vacancy? Can you teach me how to decorate? I can do this all day. yes, It's fun. Except that the icing, it's not cooperating with me. This is therapy from the zipline. Symbol of Christmas in our country. really. We call it parol. Pagpasensyahan nyo na po ang aking napaka-amateurish looking na gingerbread cookie. Ang susunod sa ating Slovenia travel bucket list, ang Postojna Cave. Ang biggest show cave sa buong Europe. Show cave, ibig sabihin, pwede pong pasukin ng mga turista. At meron daw trend dyan sa loob para malibot mo yung kaloob-looban ng cave. Pero ang biggest draw ngayon, lalo na sa mga Chino, di umano,
merong mga nabubuhay sa loob na mga dragon. You believe in dragons? You want to see? You think they're good luck? Yeah. They say there's dragon inside. Oh. You think there is? Yes, yes. You want to see the dragon? Child dragon. Child dragon. Para makapasyal sa loob ng 24 kilometers na kuweba, pwede kang mag-tren. Nakakita na ho ba kayo ng cave na may chandelier? Yeah, you know. Only in Slovenia. Ginawa nilang ballroom, yung malaking bahagi ng cave na yon with the chandelier. This is amazing. Ang laki niya, ang dami mong makikita, hindi mo alam kung saan ka titingin kasi ang daming formation. And the best part is you don't have to walk, you just have to ride. Well, this is now the inside of the cave. Katulad din ng mga kuweba natin sa Pilipinas, yung sa underground river sa Palawan, makakakita ka rito ng stalagmite and stalactite, yung galing sa ceiling. So this must be thousands of years bago nabuo. Kahit winter, low season dapat, walang low season dito. Ang daming turista. Here we have Santa Claus. Oh. Yes, Santa Claus. Santa Claus? Christmas is coming up. Okay. I'll help you a bit. Yeah. Just turn on your imagination. Okay. This is its hat. This hat. You see here. Yeah. The presents. Is holding the presents like this. Oh, okay. Can you see it? Yeah, okay. This is now the highest point in the cave, at the top of the Great Mountain. How old is this cave again? 3 million years old, yeah. So, prehistoric times. Galing kasi naglagay pa sila ng mga tulay, oh. So, pwede mong tawirin yung mga parts ng cave. Maya-maya pa, nakita na namin ang dinarayo ritong di umano, dragon, na tinatawag din nilang human fish. Human fish ang itinawag nila rito, or baby dragons. Pero actually daw, sabi ng mga scientists, salamander ang classification nito. Pero syempre nung unang panahon, hindi alam ng mga taga rito kung ano ito. Akala nila dragon. Ayun yung mga spaghetti. Tawag nila spaghetti kasi parang noodles or pasta. Oozing from the ceiling. Divine, oh night, when Christ was born. There's just so much to see and do in Slovenia. Itong bansang ito, napakarami pala talagang madidiscover pang mga hindi nakikita sa mga tourist brochures o yung sa mga ino-offer ng mga airlines kasi napakarami pang hindi nakikita ng mundo. So maybe now is the time to come here habang hindi pa ho ito dinadagsa ng sandamakmak na mga turista. Samantala, sa Ljubljana, sa Slovenia, nasaktuhan ng aming team ang isa sa pinaka-inaabangan, ang kanilang Switch On Lights event para ring sa Pilipinas. Why is Christmas also a big thing here? Christmas is important because it's mostly a Catholic country. So, and of course, Santa Claus brings presents, right? So, Yeah. we gotta love Santa Claus. Same with us in the Philippines. We have the longest Christmas. Pasado 4:00 na po ng hapon dito sa Town Square ng Ljubljana, kung saan inaabangan na ng mga taga rito yung lighting ceremony para sa kanilang giant Christmas tree. Talaga naman excited na yung lahat kasi sabi nila ito daw yung big event kada taon tuwing magpapasko. Kahit saan ka talaga magpunta, merong Pilipino. Akalain nyo dito sa Town Square ng Ljubljana. Abay, isang barangay ho ang narito ng mga kababayan natin. Kamusta ho kayo? Ano ho ito? Pag Pasko talagang big event ho itong lighting ceremony na ito. Masaya rin ho ba Pasko rito? Mga Pilipino talagang masayahin, kaya kahit saan man dalhin, talagang nakangiti lagi. Binabati ko yung mga Filipino family doon sa Pilipinas, mga kapamilya ko. Baigan family po. Kapamilya ko sa Iligan, sa Mindanao. 6 minutes na lang. Punong-puno ng meaning ang Pasko rin dito. Yung mga bata, pinapakanta nila,
world peace din ang tema. Lalo't ang Europe ngayon nahaharap sa marami ring mga hamon. Katulad din ng ibang mga bansa sa mundo. Countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na! Bukas na yung kanilang town square ng yung kanilang higanteng Christmas tree na galing pa raw ng Czechoslovakia. Mula po rito sa Slovenia, maligayang Pasko! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.